guys na magandang araw sa ating lahat. Welcome back to our YouTube channel. So ito, meron lang akong i-share sa inyo, no, in case man ma-experience nyo yung ganito, ma-encounter nyo sa sarili nyo yung laptop. Kaya kung kayo ay may nagre-repair din or gumagawa rin ng mga ganito, ma-encounter nyo to, meron kayong makukuhang idea. So simple lang naman kasi ang problema nito ay sira yung keyboard niya, which is yung keyboard ay nandun yung switch, no? Ang nangyayari sa kanya, nagsi-switch naman siya. Problema, mamamatay siya, bigla siyang mamamatay. At minsan hindi siya nagsi-switch. So mas madalas yung hindi siya nagsi-switch kaysa nagsi-switch siya or hindi siya nag-on, walang power. So una, akala ko no power talaga siya, pero kasi ang ginawa ko, kaya nalaman ko may power, tinanggal ko yung keyboard. Ito, tinanggal natin yan. Tapos sinort ko yung power switch dito sa mismong kabitan ng keyboard, kung nasan yung pinaka switch. So bakit ko sinasabi to? Kasi ang sira lang naman sa kanya yung switch ng keyboard. So ibig sabihin yung buong keyboard, yung mga letters okay pa. So sayang yung keyboard, or mas gagastos siya kung magre-replace ng keyboard. Bukod doon, mahirap kasing i-replace to. Katulad niyan, tatanggalin mo pa yung board, tapos naka-ribbit siya na plastic ribbit, parang ganun. Ito, tanggalin mo pa yung metal na nasa likod na trabaho. Bukod doon, mahal yung labor sa ganito actually. Kahit ako, mataas yung labor ko dito kasi mahirap siyang ikabit. Mahirap siya. Kasi kailangan pulido. Sa iba kasi pinapatong na lang. Wala nang ganito. Sa akin ginagawa ko pa yan. Nilalagyan ko pa ng ganyan yan. So sabi ko, nagsuggest ako sa customer natin na ang gagawin ko, tatanggalin ko na lang yung switch ng keyboard. So hindi na dun yung switch. Tapos gagawa tayo ng panibagong switch. Ang ginawa natin guys ay pinutol ko yung nagko-connect sa switch. Ito sa keyboard, kung mapapansin nyo, ayan, yung dalawang line na yan. Ito. So kinat ko siya kasi sa palagay ko yung switch ay shorted na. Kumbaga siguro nakadiin minsan, o kung hindi man nakadiin, hindi nagko-contact, kaya ayaw mag-switch. Kasi pag in-on mo siya, mamaya-maya mamamatay. Ang tansya ko baka connected. So naka-connected na ganun yung switch doon. Kahit anong gawin ko doon, ayaw. Nilinis ko na yung switch, ayaw pa rin. Kung sisirain naman yung switch, ganun din. So sinimulan ko na dito para hindi na tayo sumira doon. Papangit kasi itsura kung doon pa natin sisirain mismo sa may key. So yan, pinutol natin. Ngayon, ang gagawin ko ngayon, maglalagay tayo ng switch dito. So ang gagamitin natin ay ito. So actually matagal ko nang ginagawa to. Gusto ko lang i-share sa inyo, no, para maiba naman yung ating gusto ko lang maiba yung i-upload ko ngayon. Nagpapakita ko sa inyo switch. Mura lang to sa Shopee. Marami ako nito kasi model talaga ako. Malam yan para pag kailangan ko. Hindi lang naman dito ko nagagamit to, pero madalas talaga sa laptop. Ito siya. Yan, normal switch lang siya, yung yan, ganyan. So ang bala ko, katulad ng ginagawa ko sa iba, nilalagay ko siya dito. Kasi ito may butas dito, sakto siya dyan. Yan, dito ko siya nilalagay pinuputulan. Ay, dito pala yan. Hindi pala kita, yan. Dito ko siya nilalagay. Kasi sa case niya, ito yung kaha. Ito, pakita ko sa inyo yung kaha. Yung niya, back case niya ito. So dito ko siya nilulusot. Yan. Yan, dito ko siya nilulusot. Kasyang-kasya sa. Yan, nakaganyan lang siya. Tapos may nakaglue glue stick. Yan. Tapos may wire tayo syempre. So ang ginagamit kong wire para yun na rin ang gamitin nyo ay
Kung meron kayong mga sirang charger, saan na ba yun? Hanapin ko lang. Ang gagawin natin sa kanya, hanapin natin yung 3.3 na switch. Kung alin yung positive sa negative, kasi yun yung kailangan natin. So saksak ko muna itong battery. Palagay ko okay ito yung battery nya, pero hindi ko sure. Ngayon gagamit tayo ng multimeter para ma-identify yung 3.3 dito sa dalawang pin. Itong nandito. Ayan, so ito yung 3.3. So yung isa ay ground. So para ma-make sure natin na ground yan, ay dapat meron tayong continuity sa ground. Okay. Ito malaking tulong tong gagawin natin kasi lalo na dun sa mga ano no, sa mga sira talaga yung switch, nasisira yung switch ng keyboard. Sa keyboard kasi minsan nakasama na yung switch so kung may experience nyo nga to, makakatipid. So ayan, tingnan natin ground to. Ayan, ground nga siya. So yung isa positive. So dun tayo magko-connect ng ng switch sa 3.3. Painitin ko lang yung ano natin, yung ating solder. So ito mas maganda maiksi lang. Tingnan muna natin gagawin. So lagyan natin ito ng LED. Mapapansin nyo, umuulog. Hindi siya talaga mapapaiksi kasi umuulog yung ano pwede na yan, makapal na yan. So lagay naman tayo ng flux dun sa ating para mabilis kumapit yung dito. Lagay tayo ng flux para maiwasan din natin yung pagdikit-dikit. Ayan isa sa mga purpose ng flux. So sapian natin ito ng konting LED. Ayun, isa pa rin. Tapos connect natin siya dito sa pangalawa. So may mga laptop hindi pare-parehas ng switch so alamin niyo muna kung saan yung switch ng sa inyo. Kasi may mga Asus hindi ganito. Yung Asus kasi meron din silang parang ganito sa Lenovo na yung switch ay nasa keyboard din. So hindi lahat pare-parehas. So ayan guys, na ikabit naman natin yung ito yung switch natin, yung wire. Ang gagawin natin, syempre testing muna natin kung mag-on na siya. Kabit ko na yung battery. Sige, kabit na rin natin yung keyboard na maayos. Natin yung keyboard na maayos. Ayan. Tapos try natin ng OS. Ito, try natin dito sa So
So, para i-on natin siya, itong positive natin, kahit idikit lang natin dito sa ano, sa ground. So, ito, napili natin USB. Ito, dikit natin dito. Tingnan natin yung ikot yung pan, ha. Kita nyo pa. Ayan yung pan. So, kahit dito na lang siguro, dikit natin dito. Yun, umikot yung pan. Ibig sabihin, nag-switch na siya. Ayan, nag-display. Nag-display tayo, ayan. Ayan. Tingnan natin kung gagana pa rin yung keyboard, ha. Ayan, nag-display tayo. So, let's see kung okay pa rin yung keyboard. So ayan, nakapasok na tayo. Ayan, tingnan natin kung may tayong yun, gumagana. So ayan, gumagana yung keyboard natin. So hindi ko lang alam kung lahat gumagana, no? Pero kasi palagay ko gumagana naman lahat. Kasi ang tinanggal ko lang talaga dyan yung switch. Pinuto lang natin, kinat lang natin doon. So ayan, kung kayo naka-experience kayo ng ganito, ayan, malaking tulong to kaysa mag-replace ng keyboard. Yun lang naman kung sira yung switch. Kasi sa mga ganitong laptop kasi yung switch nila ay nandito. Ayan o. May sayang din, Ryzen 3 din kasi ito. Ayan o. Diba? Ayan. So ang unang issue nito, bihira siya mag-power. Nagpa-power siya pero biglang mamamatay. So akala ko nung una processor, ganyan. So nung matagal ko siya na-diagnose bago ko nalaman na keyboard lang pala yung problema niya. Ayan. So kaysa magpalit ng keyboard, sabi ko sa customer, try kung ano, kasi namamahalin din siya actually sa keyboard nito. Yung labor kasi yung problema dito, mahirap ikabit yung keyboard nito sa ganito ng parts. So ayan, shutdown natin siya. Tingnan natin kung mag-shutdown. Naku, tanggal. Yan ang mahirap pag hindi masyadong maganda yung pagkakabit. So anyway, kakabit natin na maayos. So shutdown muna natin siya. Kaya ka naman mag-shutdown naman siya pag sinort to. So hindi ko ma-short kasi may flux. Patay na lang natin dito. So ayun, okay na tayo doon. Papakita ko sa inyo mamaya na nakabit na yung switch. May switch na tayo, tapos naka-assemble na siya. Kasi itong customer natin magpapa-upgrade din ng SSD yan, M.2 supported kasi ito M.2 supported yung laptop. Sayang. Ayan, papa-upgrade. Sa RAM, papa-upgrade siya ng RAM. Ayan. Off cam muna tayo. Kapit ko to. Tapos lagay yung switch, tapos assemble. Tapos yun, okay na. So ayan guys, natapos ko nang i-assemble yung laptop. So yung switch natin, eto, pakita ko sa inyo. Ayan. Ginlugan ko na lang yung ano, glue stick ko na lang yung gilid para hindi masyadong matanggal. Pati yung loob niyan, may nakaglue na rin. Madali naman tanggalin ito pagka kailangan baklasin. Saka naisip ko, hindi naman na siguro dahil easy access naman yung ating mga memory. Ayan, easy access memory saka hard disk. So yung M.2 na SSD na nakalagay na rin, 120. So hindi naman na siguro mag-upgrade yun. So far, yun na muna. Suggest ko na lang na pag gusto niyo i-upgrade yung SSD na M.2, yun lang naman yung kailangan baklasin in case. Saka yung battery, kung masira man. Dito na lang niya dalhin sa akin para ako lang nakakalam ng dapat gawin. So ayan, try nating i-on dito sa switch natin. On ko. So umilaw siya. Ayan, natin mag-display siya. Yan, mag-display na siya. So no bootable siya. Tingnan natin kung gagana yung keyboard. Control Alt Delete tayo.
Control at delete. So gumana naman. Tingnan natin sa F2 kung mapapasok tayo ng BIOS. Ayun, nakapasok naman tayo ng BIOS. So good na to, no? Ang gagawin natin, mag-i-install na lang tayo ng Windows. Kasi wala siyang Windows. So try ko lang tanggalin yung secure boot. I think naka-enable. Ayan. Okay, gumagana naman yung keyboard. So disable natin yan. Enable natin yung F12. So ayun guys. Ayan, hanggang dito yung ating video. So okay na to. Mag-install lang tayo ng Windows. Tapos pwede na natin ibigay sa customer. Ayan, so maraming salamat sa lahat ng sumusuporta sa ating YouTube channel. At yan, sana nakatulong tong idea na to. Alam ko meron nakakaalam nito, pero syempre sa mga hindi nakakaalam, ayan, meron ka nang pwedeng gawin sa ganito mong uri ng laptop na ang switch ay nandito sa keyboard. Ayan. So paging Lenovo or Asus, make sure lang na yung switch ay masusundan nyo kung nasaan. Kasi Acer kasi napakadali, dulo lang, right side lagi yan, dulo right side. Kahit sa ibang laptop ganun siya. So sa Asus hindi ko sure, minsan nasa gitna, minsan nasa dulo rin. Lalo na yung Lenovo, nasa gitna, ganun. So hanapin nyo muna yung 3.3. So ayun guys, hanggang dito ating video. Ayan, hanggang sa muli. Sana subaybayan nyo at mag-subscribe na rin kayo. Ayan, maraming salamat po sa ating lahat.